Isang maulan na gabi sa labas ng tahimik na hotel. Isang pagod na waitress ang lumabas, at napansin niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa tabi ng taxi, mag-isa. Simple ang suot niyang uniforme, luma na ang sapatos, pero ang mga mata niya ay puno ng init na hindi kayang burahin o pahinain ng hirap sa buhay. Kinakabahan ang matanda habang naghahalughog sa pitaka, binibilang ang maliliit na pera gamit ang nanginginig na kamay, nahihiya sa kanyang kawalan ng kakayahan. Walang pag-aalinlangan, inalok ng waitress ang tulong ng mahinahon, malambot ang boses habang pinapawi ng ulan ang mga ilaw ng lungsod sa likuran nila. Binayaran niya ang pamasahe mula sa sariling tip, ngumingiti ng mahinahon dahil mas mahalaga sa kanya ang dignidad kaysa sa perang pinaghirapan. Tiningnan siya ng matanda ng buong pasasalamat, nanginginig ang mga kamay sa dasal, na antig sa kabutihang hindi niya inaasahan sa gabing iyon. Sa kabilang kalye, isang maayos na damit na lalaki ang nakatayo ng tahimik, pinapanood ang lahat ng mailumalaking hindi makapaniwala at tahimik na pagka-curious. Dumating siya para sunduin ang kanyang ina, pero natigilan siya, nakikita ang kabutihang ibinigay ng libre nang hindi alam kung sino talaga ito. Patuloy ang pag-ulan, pero may mas malalim na gumalaw sa loob niya. Isang alaala ng mga pagpapahalaga na kanyang pinabayaan noon habang hinahabol ang tagumpay ng bulag. Tinulungan ng waitress ang matanda papunta sa pasukan, dahan-dahan, nagbibigay ng suporta ng may respeto, hindi naghahangad ng papuri o pansin. Sa loob ng kanyang puso ay may tahimik na pangako na tumulong tuwing kaya niya, kahit kakaunti lang ang ibinibigay ng buhay sa kanya araw-araw. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang maliit na kilos na ito ay magigising sa pagsisisi, ihahayag ang katotohanan, at magsisimula ng pagbabago na hindi kayang kontrolin ng anumang yaman. Sa loob ng mainit na lobby, mahigpit na hinawakan ng matanda ang braso niya na para bang ang kabutihan lang ang tanging suporta na pinagkakatiwalaan niya ng buong buo sa gabing iyon. Malumanay na nag-alok ang waitress ng tubig at upuan, tinatrato siya na parang pamilya, hindi estranghero na nawawala sa abalang mundo. Tahimik na pumasok ang eleganting lalaki sa likuran nila, hindi mapakali ang puso, nararamdaman ang sandali na hindi dapat niyang makita ng ganito kalapit. Nakita niyang humiti ulit ang kanyang ina pagkatapos ng mga araw ng kahinaan, isang tanawin na tumama sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Tinanggihan niya ang dagdag na pera ng magalang, sinasabi, ang tulong na ibinibigay ng may puso ay hindi dapat sukatin ng barya o gantimpala. Ang simpleng salita niya ay may bigat, nagpapakita ng mga pagpapahalagang alam niya noon bago siya turuan ng ambisyon na sukatin ang halaga sa ibang paraan. Pinuri siya ng matanda ng mainit, puno ng damdamin ang boses, tinatawag na bihira ang kabutihang iyon sa mundong madalas dumaan lang sa sakit. Lumapit siya ng tahimik, naririnig ang pasasalamat na para sa iba, pero nararamdaman na inilantad nito ang kulang sa kanyang sarili. Bumaba ang tingin ng waitress ng may respeto, hindi alam na ang tagamasid ay anak pala ng matanda, isang lalaking kilala sa yaman at kontrol. Tumutugtog ng mahina ang ulan sa salamin na pinto na para bang tumigil ang gabi para saksihan ang kababaang loob na nakaharap sa nakatagong pagsisisi. Naalala niya ang mga pangako na alagaan ang ina ng mas marami, pero paulit-ulit na ipinagpaliban para sa mga meeting na walang katapusan. Doon siya nakatayo ng tahimik, napagtanto na ang awa mula sa estranghero ay natupad ang tungkulin na matagal niyang pinabayaan. Dahan-dahang lumapit siya, maingat ang boses, nagpapasalamat sa waitress. Pero ang mga mata niya ay naghahanap sa mukha nito ng may di inaasahang damdamin. Tumango siya ng magalang, hindi alam na ang pasasalamat nito ay may dalang pagsisisi na mas mabigat kaysa sa mga salitang binitawan sa pampublikong lugar. Mahigpit na hinawakan ng ina ang kamay ng waitress, pinupuri ulit ang kabutihan, hindi alam na nakatayo doon ang anak niya, nahaharap sa sarili. Nag-alok siya ng bayad para sa tulong, pero tinanggihan ito ng mahinahon, sinasabi, ang dignidad na binili ng libre mula sa puso. Ang mga salita niya ay lubos na nagpagulo sa kanya, nagpapaalala ng mga aral na itinuro ng ina noon, matagal nang natabunan sa ilalim ng tagumpay at pressure. Pinanood niyang bumalik ito sa trabaho ng tahimik, gabay ng kababaang loob ang bawat hakbang, hindi naghahangad ng pagkilala sa ginawa. Bulong ng ina na lumilitaw ang kabutihan sa mga hindi inaasahang lugar kapag pinili ng puso ang awa kaysa sa paghatol. Naramdaman niya ang tahimik na hiya na tumataas sa loob. Napagtanto niyang sinukat niya ang mga tao base sa status, hindi sa halaga ng kanilang kilos.
Sumulpot ng masakit ang mga alaala ng mga pangakong ipinagpaliban, mga pagdalaw na hindi natuloy, at mga sandali kasama ang pamilya na ipinagpalit sa walang katapusang negosasyon. Sumasalamin sa salamin ang ilaw ng lobby, nagpapakita ng lalaking nahahati sa pagitan ng reputasyon sa labas at katotohanang inihayag sa loob. Ngumiti ng payapa ang ina sa tabi niya. Pero ang kanyang marupok na lakas ay nagpapaalala na ang oras ay hindi mabibili o mababalik. Ang simpleng kilos ng kabutihan ay nagsimulang baguhin ang kanyang iniisip, nagtatanim ng tanong na hindi kayang patahimikin ng yaman mag-isa. Tahimik niyang sinundan ang waitress papunta sa counter, hindi mapakali ang puso, naghahanap ng mga salitang hindi niya kailanman kailangan noon. Binati siya nito ng may respeto, hindi alam na ang kalmadong mukha nito ay nagtatago ng pasasalamat na halo-halong pagsisisi na hindi niya maitago ng madali. Tanong niya ng mahinahon ang pangalan nito, mas malambot ang boses kaysa sa otoridad, na para bang naghahanap ng katotohanan kaysa magbigay ng gantimpala. Simpleng sagot nito, kalmado pero pagod ang mga mata. Nagdadala ng buhay na puno ng pagsisikap na hindi nakikita ng mga humahatol nang hindi alam ang kwento niya. Nalaman niyang doble ang shift araw-araw, sinusuportahan ang pangangailangan ng pamilya, pero may lakas pa ring tumulong sa iba ng walang pag-aalinlangan. Ang katapatan niya ay nagpakita ng katatagan, nagpapaalala na ang tagumpay na sinusukat lang sa yaman ay binabaliwala ang mga sakripisyong nakatago sa tahimik na pagtitiis. Nag-alok ulit siya ng tulong ng may respeto, pero umiti ito ng magalang, ipinaliliwanag na ang dignidad ay nangangahulugang kitain ang landas ng may pagpapahalaga sa sarili. Ang pagtanggi niya ay hindi yabang, kundi tahimik na lakas na hugis ng hirap, isang aral na naramdaman niya pero hindi pa maipahayag ng malakas. Lumapit ng dahan-dahan ang ina, inilagay ang mahinang kamay sa braso niya, nararamdaman ang pagbabagong nagaganap sa loob ng anak. Sa wakas, nagpasalamat ulit ito ng mainit sa waitress, mas malalim ang pasasalamat kaysa sa mga formal na salita. Pinanood niya ang dalawang babae ng magkasama, naunawaan na ang awa ay nag-ugnay ng mga puso lampas sa status, posisyon, o nakikitang pagkakaiba. Sa simpleng palitan na iyon, nabuo sa loob niya ang pagkaunawa na ang tunay na halaga ay ipinapakita lamang sa paraan ng pagtrato natin sa iba. Inimbitahan niya ang waitress na maupo sandali, hindi bilang customer na mas mataas kaysa staff, kundi bilang anak na naghahanap ng karunungang kanyang pinabayaan noon. Nagdalawang isip ito ng may respeto, hindi sigurado kung lumampas ba ang kabutihan sa hangganan. Pero ang tono niya ay puno ng katapatan, walang nakatagong intensyon. Tinanong niya kung ano ang gumagabay sa kanya na tumulong sa estranghero ng natural, pagka-curious na pumapalit sa distansya na dati niyang pinapanatili sa ordinaryong buhay. Kwento niya ng tahimik tungkol sa yumaong ama, na nagturo na lumalaki ang dignidad kapag binubuhat natin ang iba ng walang inaasahang gantimpala. Ang mga salita niya ay nanirahan ng malalim sa kanya, ginising ang mga aral na nakalimutan habang hinahabol ang tagumpay na sinusukat lang sa pakinabang. Aminado niya ng mahinahon na madalas niyang inuna ang resulta kaysa sa tao, na pagtanto na ang gabing iyon ay naghayag ng katotohanang matagal niyang binabaliwala. Nakinig ito ng walang paghatol, nagbigay ng simpleng ngiti na may pag-unawa kaysa sa puna o moral na superioridad. Tahimik na pinanood ng ina, mainingning na pagmamalaki, nakikita ang kababaang loob na namumukadkad kung saan dati nakatayo lang ang ambisyon ng walang tanong. Tinanong niya tungkol sa pangarap nito ng buong katapatan, hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa pagnanais na maunawaan ang buhay sa harap niya. Sagot nito ng mapagkumbaba, gusto lang ng katatagan para sa pamilya at pagkakataong mag-aral ng nursing balang araw, kung posible. Ang pag-asa niya ay nagpakita ng tapang na hugis ng hirap, isang tahimik na lakas na kinilala niyang mas bihira, kaysa yaman na naipon ng madali. Sa usapan na iyon, pinalitan ng respeto ang distansya, at nabuo ng tahimik ang ugnayan sa pagitan ng mga buhay na dating pinaghiwalay lang ng status. Nag-alok siya na pondohan ang pag-aaral nito ng may respeto, hindi bilang kawanggawa, kundi bilang suporta, binibigyang pugay ang awang ipinakita ng walang kondisyon. Nag-isip-isip ito, tinimbang ang oportunidad laban sa pride, pagkatapos ay pumayag lang kung mananatiling hindi magbabago ang trabaho at dignidad niya. Tinanggap niya agad ang kondisyon na pagtanto na ang tunay na tulong ay nagbibigay lakas sa pagpili, hindi lumilikha ng tahimik na pag-asa o obligasyon. Umiti ng mainit ang ina, nakikita ang aral na natupad, na ang kabutihang ibinibigay ng libre ay bumabalik sa anyong hindi kayang utusan ng yaman.
Naging iba ang pakiramdam sa restaurant ng gabing iyon. Ordinaryong tunog na maisaysay, na para bang ang maliliit na kilos ay nag-reshape ng mga distansyang hindi nakikita. Napansin ng staff ang kababaang loob niya, paglipat mula otoridad patungo sa presensya, nakikipag-ugnayan sa mga tao lampas sa mga tungkulin na tinukoy ng serbisyo. Bumisita siya ng madalas ng tahimik, hindi para sa pansin, kundi para matuto kung paano hinuhugis ng araw-araw na pakikibaka ang tapang at tapat na pagkatao. Nanatiling matatag ang dedikasyon niya, trabahong ginagawa ng may pag-iingat, pinapatunayan na ang integridad ay patuloy kahit walang pagkilala. Sinuportahan niya ang programa sa edukasyon ng publiko, inspirado sa halimbawa nito, pinapalawak ang oportunidad sa iba na nahaharap sa katulad na hirap. Dahan-dahang napansin ng customers ang pagbabago sa kanya. Pinalitan ng respeto ang distansya, responsibilidad na gumagabay sa desisyon lampas sa kita at status. Sumulong siya sa pag-aaral ng masigasig, pinapagbalanse ang trabaho at pag-aaral. Bawat hakbang ay sumasalamin ng katatagan na mas malakas kaysa sa kalagayan. Sa simpleng kabutihang ibinahagi isang gabi, 2 buhay ang nagbago, pinapatunayan na ang awa ay lumilikha ng mga hinaharap na hindi kayang idisenyo ng plano. Lumipas ang mga buwan ng tuloy-tuloy, sumusulong ang pag-aaral niya, bawat tagumpay ay sumasalamin ng disiplina na hugis ng hirap at tahimik na determinasyon. Dumalo siya ng tahimik sa maliit na graduation ceremony nito, pinili ang presensya, kaysa publisidad, binibigyang pugay ang pagsisikap kaysa maghanap ng pagkilala. Nakaupo ang ina sa tabi niya ng may pagmamalaki, nakasaksi ng pangakong natupad sa pamamagitan ng aksyon, kaysa salita sa mga lumipas na sandali. Nagpasalamat ito ng tapat pagkatapos, nagpapahayag ng pasasalamat ng hindi isinusuko ang dignidad na pinaghirapan sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagpapahalaga sa sarili. Gently sumagot siya na ang tapang nito ang gumabay sa kanya, nagpapaalala na ang tagumpay ay dapat protektahan ang mga tao lampas sa pamilyar na bilog ng kaginhawaan. Ang paglalakbay nito ay nagbigay inspirasyon sa pagbabago sa kanyang kumpanya. Binago ang mga pulisiya para suportahan ang edukasyon ng pamilya ng mga manggagawa sa iba't ibang dibisyon. Napansin ng mga empleyado ang lumalakas na katarungan, muling pagbuo ng tiwala kung saan dati idistansya ang nagdedepina sa pamumuno at pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Ipinagmamalaki ng staff sa restaurant ang progreso nito. Nakikita ang pag-asa na sumasalamin sa isang dating kasama nila sa paglilingkod ng tahimik. Bumisita siya sa hospital wing na sinuportahan ng kumpanya, naaalala kung paano umaabot ang awa ng malayo lampas sa isang sandali. Malapit na pinanood siya ng ina, kinikilala ang kababaang loob na ngayon ay nakaugat sa pag-unawa kaysa obligasyon o inaasahan. Ngayon na nurse na ang dating waitress, inaalagaan ang mga pasyente ng mailambing, nagbibigay ng presensyang minsang nagbago sa sarili niyang buhay. Sa pagbabagong ibinahagi ng tahimik, naunawaan ng bawat isa na lumalago ang pagtubos sa pamamagitan ng patuloy na aksyon na gabay ng empatya araw-araw. Pagkaraan ng mga taon, muli nilang napagtagpo ang landas ng tahimik, hindi lang dahil sa pagkakataon, kundi sa mga pagpiling hugis ng tapang at awa. Calm na pumasok siya sa koridor ng hospital. Hindi na malayong figura, kundi ama at lider na naroroon ng may pag-unawa sa tao. Kinilala siya agad nito, binati ng may respeto. Ang kalmadong kumpiyansa niya ay sumasalamin sa paglalakbay na natupad sa pamamagitan ng katatagan at pag-aalaga. Maikling nag-usap sila tungkol sa nakaraan, kinikilala kung paano nag-reshape ang 1 kilos ng kabutihan sa mga hinaharap na dating nakakulong sa tahimik na distansya. Buhay pa rin ang aral ng ina sa pagitan nila, pinapatunayan na ang dignidad na binibigyang pugay ng tapat ay nagbabago ng buhay ng lampas sa unang intensyon. Patuloy niyang pinondohan ang mga bagong programa para sa pasyente, tinitiyak na walang pamilyang nahaharap sa takot mag-isa. Kung saan dati inahihirapan ang pag-asa na mabuhay ng tahimik, patuloy siyang naglilingkod sa mga pasyente ng tapat, nagbibigay ng presensya, pasensya, at empatya na natutunan mula sa hirap, tiniis ng may biyaya. Malalim na nakinabang ang komunidad, nakasaksi sa pamumunong gabay ng konsensya, kaysa imahe o pansamantalang pakinabang. Pinanatili niya ang simpleng larawan na nakabingi ng tahimik, naaalala ang gabing pinalitan ng kababaang loob ang yabang at ginising ang responsibilidad ng buong buo. Dinala niya pasulong ang turo ng ama na ang awang ibinibigay ng libre ay nagiging lakas na kilala lamang sa pamamagitan ng karanasang nabuhay. Magkahiwalay pa rin ang kanilang buhay pero konektado sa katotohanan.
Na ang tapang na minsang binigkas ay maaaring umugong sa maraming taon. At kaya ang simpleng sandali ay nagpatunay ng walang hanggang karunungan. Na ang kabutihang iniaalok ng tapat ay makapagigising ng pagbabagong hindi kayang utusan ng anumang yaman. Kumusta? Same feel ba? Emotional, poetic, at heartfelt pa rin. Kung may part na gusto mong i-adjust o gawing mas hook sa Filipino style, like more dramatic o mas maikli sa ilang sentences, sabihin mo lang.